Hi guys, first time natin magmumotor ng ADV after natin mag-Siargao, after natin mag-Fasio. So it feels good to be back sa ating ADV 160. Pero mamaya meron tayong gagamiting motor. Mas matutuwa kayo doon gagamitin natin. Alam ko marami na rin nakapag-vlog nitong motor na to. And nakita nyo naman siguro sa thumbnail. Time check guys is 7 o'clock in the morning of Saturday. Hindi tayo madalas Hindi tayo madalas nagmamarilaki ng Saturday kasi nga ang daming tao niyan for sure. Pero kakalmahan lang natin. Makakasama natin si Moto Calvo dahil gagamitin natin yung motor niya. Diba sabi ko sa previous vlog natin, meron na siyang bagong motor, yung ADV 160 na road sync. Mapaisip nga tayo kung kukuha tayo nun pero okay pa rin naman tayo dito sa sa standard. Kitain lang natin si Calvo sa Pugo. Tapos yun na, gamitin natin yung motor niya. Sana paggamit niya. Mamaya ayaw niya pala paggamit, hindi uuwi na lang tayo. Magdasin lang natin itong EDSA gaming tayo papuntang Pugon guys. Feeling ko naman mabilis, walang traffic. Namiss ko tong ADV natin ha. Fairness nga sa Fasio ha, lumalaban din pala yun. Na top speed ko yun 100 saktong sakto. Pero downhill. Pagka straight, patayo tayo pa si kuya stretching yarn Tenere 700. Pag straight yung Fasio guys, ang top speed ko doon parang kamali 90. Kaya niya mag 90. 125cc lang ata yun, hindi ako nagkakamali Of course, gamit pa rin natin ang CVT ng R1. Straight to guys tapos nandito pa rin yung torque drive. And so far, ang ganda na performance natin ng torque drive. Talagang sumisibat. Kada piga guys, ramdam mo yung response niya. So baka ilabas ito ng R1 Moto sa public. Pwede nyo na siya mabili. Wala pa ako idea sa presyo pero for sure naman, alam naman natin si R1 affordable yet quality. So abangan na lang natin yan guys. Alam ko yung ADV 160 na road sync ni Calvo, naka full set din yun na R1 Moto. So tayo, akit tayo ng Marilaki, R1 Moto gamit natin. And ang tono natin dito right now, 16 grams straight, 1,200 both spring and clutch spring. Center spring, clutch spring na yung 1,200 RPM. Ganda ng Metro Manila pag ganito. Huwag mo na titignan yung mga gasolinahan. Mahal na Pag nagpapagas ba kayo mix, saan ba kayo nagbe-base? Sa pera o sa liters? Nagpapagas ako 300. Alam ko naman na hindi yun. Uy grabe si kuya. Alam ko naman na hindi exact. Nagpagas ako ng 300 kahapon. Tapos nag-oil price hike, nagpagas ako 300. Siyempre hindi na siya katulad ng liters, diba? Pero para sa akin, mag-a-adjust na lang ako sa piga ko para same output yung pinagas ko nung hindi pa nagpa-price hike. Parang ganun, gets ba ako? Iba kasi diba nakabase sa liters. Kaya kung kotse nila 35 liters, yun yung full tank nila. Wala sila pakialam kung magkano abutin. Ang dami nagpapagas. Diesel dito guys sa Marcos Highway 80 pesos. Ang XCS 69 almost 70. But not bad. Still better than other gas stations. Solid talaga si Petron Kaya bagay yung tagline nila, yung sticker nila, ang Petron tapat sa'yo. Saludo sa Petron Pagas lang tayo. 2 bars na lang kasi ito Full tank boss 95. Full tank natin. Tingnan tayo magkano. Ito yung upuan natin guys sa TRC Ganda pa rin wala pa rin butas. Wala pa rin himulmul yung niya yung mga stitches. Flat seat, semi flat seat tawag. Diba? Nasa yan? Nasa link ko yan dyan sa shop, YouTube shopping. Okay na yan boss. So full tank from 2 bars 406 guys. Not bad. Makakauwi na ito ng bahay. Ang ating trip A na pala guys is 1,389 kilometers, meaning 1,500. Siguro pag uwi natin, change oil na to ng Gulf Oil. Yun yung ginagamit natin pang change oil guys. Gulf Oil Power Track 5W40. 1 year ko nagamit yun guys, and nag-stick na talaga ako doon kasi nga maganda performance sa akin ng Gulf. Ang change oil interval ko guys para sa scooter is 1,500. Sa big bike 3,000. Palitin na tayo ng ating langis. Mararamdaman na naman natin ang magandang performance nito. Kung oil lang pag-uusapan, ganda pa rin takbo niya. As in, napatunayan ko na kasi yan nung nag-Albay kami, Sorsogon.
Sa gulat ako habang tumatagal, kumaganda yung takbo niya. Ayun ha, palagpas ano na siya, 1,500. Kaya talagang nag-stick na ako sa Gulf Oil. Ilan ang kilometers ng Sorsogon Baligan? Nasa ano rin, 1,800. Sabi mo yun, kinaya niya. Tapos ang ganda pa rin. Habang patagal na patagal, nagiging smooth siya. Hindi mo na ako nakakaramdam ng ano dun ng vibration. Di tulad ng mga ginagamit ko dati. Gulf Oil Power Track 5W40. Basta original. Tapos yung gear oil natin, kahit ano naman yan, wala namang kaso. Mga ADB 160 oh. So kaya ready nila. Mga karga ano pa, mga formado pa. Right, save sa inyo sa mga sir. Wala ka pa si Moto Calvo ah. Ayun, nandun. Moto Calvo. Ano boy? Kayo na ka pa? Ha? Kayo na ka pa? Hindi, mga 1 minute lang. Hindi nga. Pogi oh, bago. Punta natin ito mamaya. ADB 160 Road 6. Let's go. Sabuso-buso na kami ni Calvo magpapalit ng ano, motor. Pogi oh, congratulations boy. First time natin makaka-ride si Moto Calvo ng ADB 160. Nakakalabas lang din kasi plaka niyan bago kami mag-Siargao. Kaya kasama rin natin si Calvo sa ano, Siargao pala. Yan. Walang gagawin ngayong Sabado. Akit tayo. Sayang wala si Ninong, may lakad daw eh. Chill lang kami dalawa. Ngayon lang atin tayo mag-ride ng tayong dalawa lang eh no. Gamit namin helmet guys, HJC Arpa 11. Iba pa rin talaga ang Arpa 11 guys, kahit may aray ka na. Iba pa rin talaga. Kasi si Calvo mag-ano yan, Showway diba, Showway. Guys, dito tayo sa Buso-Buso pero sa Dunkin tayo dito. Dito tayo ngayon magtambay muna bago umakyat. Shoutout kay Moto Calvo syempre. Dalawa lang kami ngayon. So guys, ito yung ADV 160 na Road Sync. Bakit Road Sync? Kasi TFT display na siya. Tapos iba na yung controls niya dito. Ang maganda ngayon, makakompare natin siya side by side. Pinakaunang mapapansin nyo sa Road Sync guys, ang pinagkaiba nila din dun sa motor natin na standard tsaka dito is yung itong ano, sa fairing niya. So meron na itong parang air scoops. Wala na yung Honda emblem dito. Dito, yan yun pa rin. Ayan. Sa headlight, wala nang pinagkaiba. Same pa din. Tayo, naka-ano lang tayo. Powered by Phoenix syempre. Sa Tapalodo, same pa rin. Tapos suspension niya is telescopic pa din. Mamaya malalaman natin. Mamaya i-share ko sa inyo ano yung pinagkaiba sa TRC. Sa napansin ko dito yung caliper niya, iba na yung kulay dun sa stock niya. Dati kasi black yan eh. Tapos guys, dito itong part na to black na. Alam ko pag white black din to no. Ito body color na white. Mamaya ikutan natin yung mga pinilitan dito. Pero sa likod naman wala pinagkaiba. Yun pa rin. Dito sa Tapalodo, ganun pa din. Yan, ganun pa din. So sa likod wala pinagkaiba. Taillight, same pa rin. So sa cockpit naman niya guys, susian niya, same pa rin. Tapos, dito kayo mag-aiba talaga. Kasi itong TFT display na tong Road Sync, kung makita nyo. Yan yung startup niya, oh, di ba ang ganda. So ito guys, yung TFT display kasi niya, same na feel to ng mga big bikes nila. Kung mag-ADV 350 ka, 750, and all other big bikes na modelo, ganito na kasi yung TFT niya. Kasi stock kasi standard, ano yung analog or digital. Tapos isa sa mga mapapansin natin dito, wala na yung toggle switch dito. Ito kasi meron pa. Dahil yung toggle switch niya nandito na sa left handlebar. So nandito lahat ng controls, nandito yung up and down, yung ginagawa niyan, up. Pwede mo makita yung mga settings niya. Tapos busina niya nandito. Tapos nandito na rin yung traction control niya. Pag i-off mo, hold mo lang to. Yan o, traction control off mo siya. Tapos dito pa rin yung sa signal light. At dito may passing na dito, built-in na siya. Tapos pag on mo yung high mo, high beam, push mo lang pa ganun. Sa kanan naman ganun pa din, same na same. Nandito yung idle stop mo. Dito pa rin yung hazard and yung ignition switch. So basically yun lang naman yung pinagkaiba nila. Tapos kung makita mo dito, naka two-tone siya. Meron siyang white dito, tapos yung touch of gray. Dito body color na. Yan, naka body color. Sa TFT display niya guys, makita mo meron na siyang Bluetooth dito. Kasi nga pwede mo na i-connect sa phone mo. Sa dito na rin yung fuel gauge, na yung total ng tinakbo mo, odo. Yung RPM at saka yung speedometer mas pinaklaro. Tapos dito yung mga features. Meron kang air temperature, meron kang clock, and most likely ganun. ABS indicator nandito rin, traction control indicator, signal light. Yan. Pretty much yun lang naman ang pinagkaiba nila ng standard at saka ng road sync. Ayun guys, ikutan naman natin yung mga pinalitan ni Moto Calvo. So, pansin natin dito guys, napalitan na yung windshield, pares lang sa atin. Na para clean look lang, tapos naka-garnish siya ng ARM, side mirror, maganda na rin yung side mirror niya. Ang ganda nito ha. Saan mo nabili ito? Sa Shopee Link. Shopee Link. Ganda nito guys oh. Very ano lang, subtle lang. Pero malaki, 4 fingers.
LTO compliant. Lalagay ko sa shop natin to kung trip nyo. Of course, sa mga importanteng papalagay nyo dito, MDL. Yan. Ito tayo, naka X1 GTS tayo, kaya medyo malaki to. Tapos dito nagpakabit siya ng signal light guard kasi ano rin to napaka prone nito sa putol. Napuputol kasi itong signal light na to. Itong sa tail light. Tayo wala matapang tayo. Ito napaka-importante nito, plate guard, plate holder. Uy, luwag na Tapos guys, sa mga napansin natin dito, naka Boss Batusay na rin to. Mondragon Black Mamba tawag dito guys. Kung trip nyo, punta kayo sa Boss Batusay, palagay siya ng parang bed, U-box bed, yung tawag, ganda. Dito guys sa U-box meron kang 30 liters of capacity. Alam ko hindi kasya full helmet dito pero half face pa siya dito. Tapos yan, yung mga pwede mo ilagay. Meron kang lalagyan ng dito, ng manual. Tapos nandito naman yung tools mo. Tapos nagpakabit na rin siya ng side stand enlarger. At isa sa mga pinaka-importante pagka meron kang ATV, lalo na kung ma-long ride ka, pupunta ka sa mga off-road, itong engine guard. Yan tibay nito parang solid. Ayos yan, Ayos. Yan, napaka-importante nito guys. Ito naman kasi meron tong butas sa ilalim. Ayan. Para pag mag-change oil ka, di mo na kailangan baklasin to. Pero tayo yan. Ayan Alright, first hop natin sa ADV 160 Road Sync. Nanibago ko agad, na-miss ko yung stock suspension. Shoutout kay JPEG, yung pitikeros natin sa Marilaki. So yan natin start up, alabas yung Honda emblem, napakagandang TFT display, push button, sabay may brake, sabay natin pipindutin yan. Same na same pa rin naman, flat foot tayo, 5.8 reference natin, ako yon 5.8. Thank you. And ito guys, naka R1 motor na rin to na full. So ito na maganda takbo nito. Isa mga napansin natin guys, ewan ko baka sa katagal na rin kasi ng motor natin, pero yung throttle nito napakalambot lang, easy lang siya i-squeeze. Sa handling guys, di na ako maninibago, napakaganda talaga ng handling nito. So parang ang gaan yung bit-bitin kaysa sa akin. Ayan bilis na mag 100 Angas. Na-miss ko yung stock feels. Stock suspension kasi to Sa atin kasi medyo tumigas na yon. Kasi nakaset din naman ng nakaset ng pang touring tsaka city. Pero this one, wala kasi settings to. Stock na stock siya. Pero solid yung suspension. Lakas yung preno din Gumagamit pala ang ADV 160 Road Sync ng 2-pot caliper. Sarap niya i-banking Wow. Ganda i-banking guys Parang gusto kong palitan yung motor natin Natutuwa ako dun sa napakagaan niyang bit-bitin. Kaya natuwa si Kalbo dito kasi ibang-iba daw siya sa PCX niya before. Feeling ko walang katumbas tong ADV 160. Solid talaga, solid. Lakas ang preno Kalbo Siguro suspension ng papalitan dito. Pero patalbog kasi siya guys. Pero carry naman, carry balls. Very responsive siya sa throttle guys. Wow, power delivery angas. Pero may motor natin itsura ng standard. Pogi pa rin. Iba talaga itsura pag iba gumagamit ng motor mo Hindi mo na-appreciate na maganda yung motor mo. Ayan diba? Ganda rin ng tindig Iba rin yung tindig ng oversized na gulong ng Quicktire Phoenix guys Di ako nakabusina. Nalilito ako. Halit lang kasi ng busina guys dito. Ayan, palitan natin yung traction control. TRC suspension sa harap yung sa atin, TRC suspension sa likod. Fully adjustable yung likod, yung harap preload lang. Tapos kung makita nyo sa likod natin, naka TRC caliper tayo na 2-pot. Sa harap din 2-piston caliper. Tapos naka swing arm tayo ng TRC. Yan kung makita mo, diba? Pogi din. Side mirror natin, TRC din sa mga hindi nakakaalam. Side by side, ADV 160 standard tsaka Road Sync. Parehas naka R1 moto Woo! Lakas boy! Lakas boy! 103 break in nga pala. 189 tinakbo versus 24,000 kilometers na tinakbo. Boy! Solid sa bangkingan to
Mamaya guys, papakita ni Moto Kalbo paano naman to nagiging road sync. Tama ba, Moto Kalbo? Pero ang alam ko guys, kailangan meron kayong app na collaborated with Apple. Tama ba? Hindi siya yung mag-a-appear parang Google Maps dito Meron lang siyang indicator na kung kailan kaliligo, kung ilang meters ka naliligo, ganyan, something like that. So may papakita ni Moto Kalbo sa atin yan. Yun talaga yung pinaka-essence ng road sync. Pwede mo i-connect yung phone mo dito sa, para hindi ka na pabunot-bunot ng phone, or the same time hindi mo na kailangan mag cellphone holder para mag-check ng mapa. Pero medyo ako dun hindi ako fan ng ganon, lalo na kung direction lang. Gusto ko nakita ko yung mapa syempre. Pero right now, enjoy natin ang maganda at malamig na klima ng Marilaki. Shoutout sa mga namimitik, sana makakuha tayo dito. Kaso dagdag budget na naman yun, 50 pesos per picture yun boy. Uy, may checkpoint. We're not scared, we're not scared. Kala nyo naman scared kami. We're fully stock, we're fully stock pipe. We have ORCRs. Hindi kabog sa dibdib, wala Sarap diba pagka wala kang hindi naman kami naka-tail tidy. Naka-stock naman kami. Kumakain na dito sa baba pa lang Grabe traffic Ba't traffic boy? Ano siya? Putol nga ng puno. Laki na pinuputol na puno. Ano kaya ang rason? Bakit nagpuputol ng puno? Ito mahirap pagka nagiging puntahin siya, nagiging commercial. Kalbo na dito. Wala na dito puno Ay sorry. Sorry. May aso Cute Ito Hello. Alright, we're here. Ito punta ako talaga dito Crosswinds Tanay. Chill lang dito. Solid. Ganda ng ADV road sync guys. Tayo sa Crosswinds Tagay. Date ride lang to, date ride after Siargao. Isang spicy, isang mesquite. Tapos Spanish latte po na hot lang. Pinakapaldo sa amin to. Guys, kung may ADV kayo, yan, panoorin nyo rin yan. Tapos yan yung pinakapaldo sa amin. Actually mag-workshop na yan, affiliate kung paano kumita ng malaki. Ayan, PM nyo si Moto Kalbo. Order tayo, ito sa'yo pare, spicy buffalo. Ay, gusto ko po spicy. Ito yung boneless chicken na nila. Chicken din itong buffalo. 299 lang to guys, 299. Tapos yung kape parang 150. Sana ma-experience nyo to. Solid. Kain tayo. Kain tayo. Isang Manila in the house. Ito tayo. Alright, break na tayo sa ating ADV. Solid yung motor mo pre. Thank you kay Kalbo dahil pinatry tayo sa bago niyang motor. Kasi susunod din tayo makakatry yan. So ito yung pinaka essence ng road sync. Ayan, may Bluetooth badge doon. Kukonek mo siya sa phone mo. Anong app yun? Road sync. Okay. Meron siyang sariling ganyan. Navigation, music, volume. Santa Mesa, B-Mapa. So powered siya ng guys, Apple Maps. Tapos start navigation. So yung ilalabas guys sa kanya, meron siyang arrow lang, tapos yung meters kung kailan ka next naliliko. So ganun lang siya, pero yung pinakamapa nandito sa phone. Ayan, ganyan lang siya, Marcos Highway. So yun lang, basically yung pinaka-essence ng road sync, Pwede kapag music app, Apple Music. Tapos lalabas din siya doon. Oo. Okay. So yun guys, basically yun lang ang road sync. Sarap Para sa akin since parehas lang naman ng engine yan, nasa 155cc, kung di ako nagkakaroon 160cc, wala naman pinag-aiba sa power niyan. So stock ang pag-uusapan. Sa handling wala naman pinag-aiba sa standard tsaka ng road sync. So ang verdict ko, number 1, kung budget ang pag-uusapan, standard ka na lang. Pero kung gusto mong ma-feel yung premium, yung Honda big bikes, kasi nga yung 2FT display niyan is nakikita mo na rin talaga sa mga big bikes and mga higher units ng Honda motorcycles, mag road sync ka. And available yung color na yan sa ganyang kulay. Kung mag road sync ako guys, puti pa rin ang pipiliin natin, pero alam ko pahirapan ng puti ngayon. Magdadagdag lang naman kayo ng around 10,000 para sa road sync compared sa standard. Kung gusto nyo talaga ng overall experience, kung yung talaga hanap nyo, syempre bago model, road sync na kayo. Normalan lang naman, hindi mo naman kailangan ng mga ganun. Standard tayo.
Ito yung mga nakasabay namin kumain eh.